Yung ginagawa ng TRICOM ngayon, Yes po, Senator. puro kalkuhan lang yun. Alam ninyo, kasi ang TRICOM at saka yung Quadcom, the central objective is not to enact or legislate. It was directed precisely against only one person, to prosecute and persecute the former President, Rodrigo Duterte. Yun lang naman eh. It's prosecution. It was never in aid of legislation. Nagagalit ang mga tao. So yung mga vloggers, ang ganilang ganti na lang, kung minsan masakit talaga, no? If you are a public servant, huwag ka masyadong manipis. Hindi ka dapat onion skin, gano'n. Nasasaktan kasi, tinatawag silang mang kung ano-ano. Si Mr. Google, si ganito, ganyan-ganyan. Medyo maninipis na yung mga kasama ko, di ba? Good afternoon po sa ating mga senator. Yung tanong ko po ay para kay Senator Dante Marcoleta po, sir. Sir, ano ba yung komento o reaksyon ninyo patungkol po sa nagpapatuloy na pagdinig sa TRICOM po sa Kongreso sa fake news po? Mayroon po ba itong epekto sa malayang pamamahayag ng ating mga ordinaryong mga Pilipino po? Yung ginagawa ng TRICOM ngayon, Yes po, Senator. puro kalkuhan lang yun. Alam ninyo, kasi ang TRICOM at saka yung Quadcom, marami kasing mga irregular processes ang nagawa. Nagagalit ang mga tao. Nakita nyo naman lahat ng tinawag nila, dapat sana yung mga taong tinawag nila makakatulong para gumawa ng batas. Kasi sa Congress, pagka nagtawag ng hearing, it's always inquiry in aid of legislation. The primary objective is to enact laws. Kaya mo lang tinawag yung mga tao para tulungan ka na ma-perfect yung contemplated measure. Hindi nangyayari yun Itong Quadcom, the central objective is not to enact or legislate. It was directed precisely against only one person, to prosecute and persecute the former President, Rodrigo Duterte. Nangyari na, di ba? Tingnan ninyo yung kanilang committee report. The committee report is fraught with recommendations to charge President Duterte and all the other persons connected with the war on drugs. Yun lang naman It's prosecution. It was never in aid of legislation. So, nagagalit ang mga tao. So, yung mga vloggers, ang ganilang ganti na lang, kung minsan masakit talaga, no? That's the way it is. Kasi, masakit ang loob ng mga tao. So, ang laban na lang, mag-vlog na lang. Kung minsan, naaabuso naman talaga yung pagsasalita. Maraming masakit talaga. But I told them, maski na masakit, sabi ko, because there's a gold standard already enunciated by the Supreme Court in several of its decisions. If you are a public servant, huwag ka masyadong manipis. Hindi ka dapat onion skin, ganon. Kung talagang ang feeling mo, naabuso ka talaga, ay demanda mo na lang. There are libel laws, defamation, blah, blah, blah. Ginagawa nila ngayon para patigilin. Para patigilin yung dissent. Para sa ganon, hindi na sila binibira. Yun lang naman ang gusto nila. But this is directly to censor public discourse. Hindi tama yun because parang napiprevent yung freedom of speech. Sinabi ko naman yun Sinabi ko naman sa kanila yun Kasi meron tayong several doctrines. One is the doctrine of free comment. Yung doctrine of fair comment, masakit yung mga banat, but if the issues na pinag-uusapan already transition into public issues. Ang sabi kasi ng Korte Suprema, ayun, medyo masasaktan ka, but you have to balance your feelings as a aggrieved public servant against the need to discuss public issues. So, dalawa yun Mas importante, sabi ng Korte Suprema, people should deliberate and
they should participate in the discussion of public issues kahit na nasasaktan ka. Medyo maninipis na yung mga kasama ko, di ba? Nasasaktan ka sila, tinatawag silang man kung ano-ano. Di ba? Si Mr. Google, si ganito, ganyan-ganyan. Siguro nasasaktan sila, pero dapat pabayaan na lang natin eh. Yun ang protection ng press eh. That's the doctrine of fair comment. It is a shield against defamation, libel, as long as yung discussion talagang there is already public interest. At saka yung parang scrutiny test. Dapat ganun eh. The public should be able to discuss whether yung batas na gagawin or is about to be enacted will be attacking the rights protected by the Constitution. So sinasabi ko sa inyo, ginagawa nila is precisely to censor the press. Kaya kalokohan lang yun. O nakita po natin, batay sa kanilang personal na experiences, gumawa sila ng hakbang para mag-imbestiga. Batay sa kanilang personal experiences, gagawa sila ng batas ngayon. Balikan natin ito si Abante. Ini-insist niya, paulit-ulit siya. Hindi ako onion skin, hindi ako balat sibuyas, hindi ako nagagalit sa iyo. In fact, wala ka sa akin. Antindi, no? Wala pa, hindi ka importante sa akin. Yung pa, hindi ka importante sa akin. Pero, kung pang-apat na to na hearing, 4 na beses na rin kitang hinahanap-hanap. 4 na beses na rin kitang gustong-gustong kumprontahin. Hindi siya balat sibuyas, ha? Sa ano? Ang akala ko, ang sinabi talaga ni Joy, namo, yung PI. Yung pala ogag lang, no? Abante. Sa totoo lang po, sa amin, mga normal na tao, sino mas matalino, ikaw o si Abante? Depende po. Mas matalino, siguro sa IQ, mas matalino ako. Pero sa experience sa buhay, paano yumaman, mas matalino si Abante. Iba po kasi yung IQ. Ang makakaunawa lang po ng mga taas ng IQ, yung mga matataas po ang IQ. Hindi po, iba-iba po aspeto ng buhay. Pwedeng ang taas-taas ng IQ mo pero hindi ka naman magiging matagumpay. Alam ko na yung tutunguhin ng question mo eh. Di ba? Tinatanong mo sino mas matalino. Ako honest ako eh. Alam ko agad pag the way na magsalita yung tao. The way na magsalita yung tao, alam ko agad kung gaano siya katalino. Tsaka alam ko agad kung saan patungo yung question mo. Kaya po, iba po yung IQ. Ang IQ, talagang nasusukat po yan. Kung IQ, malamang mas mataas ang IQ ko. Pero, hindi lang po IQ ang batayan sa pagtatagumpay. Yan. Kaya mas matagumpay na tao sa akin si Abante. Yun ba tanong mo? Okay? Okay, balik na po tayo rito kay Abante. Masarap po yan. Pag may mga yan yung sinasabi ko sa inyo. Yan yung sinasabi ko sa inyo na huwag niyong tatanggalin. Kasi laruan natin yan eh. Di ba? Laruan natin mamaya yung mga yan. Okay, balikan natin, no? Paulit-ulit ka doon sa ogag. Kala ko namo ang sinabi sa'yo, kaya mo siya ninamo. Yung pala ogag lang. Abante, sa tunay na mundo, sa mundo ng mga tao, sa mundo ng mga taong buhay at hindi lang sumusunod ng mikrobyo sa kanilang mga amo, ang ogag ay hindi po mura. Pag sinabing mura, iba po yun, yung PI, yung PK, yan po yung mga mura. No? Kaya kung doon pa lang sakit na sakit ka na, paano kung talagang minura ka? Okay. Ano po ang koneksyon? Ang haba di ba? Para masagot natin yung mga tukmol dito na nagmamadali. Ano ang koneksyon ng pagsasabi ni Joy ng ogag? Alam mo, congratulations Joy, no? Congratulations sa iyo. Kasi
yung hinahanap namin na, ano ba mga vlogger to? Alam niyo, sa totoo lang, frustrated ako nung iyak lang na iyak yung mga naroon. Tapos, pagkatapos, tsaka kayo magsasalita, magpo-post uli. Ang isip-isip ko, ang tatapang nyo na naman na magpo-post na naman kayo. Pagdating sa Quadcom, iyak lang kayo na iyak. Pagdating sa Quadcom, sorry na po. Tapang pa yun. Ako na po, fake news na po ako. Putang, sabihin mo sa Quadcom na fake news ka. Tingnan niyo si Joy. Hindi siya nagsorry. Naasar si Abante dahil natawa si Joy. Pero ang galing ng balik. Hindi ikaw mag-topic, Kalpini. Itapik mo lahat ng gusto mong itapik. My channel, my rules. If you don't want to follow my rules, go home and burn your house. Kanina niya pa sinasabi yan. Bakit hindi mo itapik yun? Mamaya itatapik ko rin yan. Kasama yan eh. Pero dahil naiinip ka, gumawa ka ng channel, lahat ng gusto mong sabihin doon. Pwede ba yun? Pwede. Basta susunod ka lang sa standard ni YouTube. Yan ang hindi nila maunawaan eh. Pumasok kayo, gusto nyo magkaroon ng libre. Unawain mo to, Castro, Abante, etc. Pag pinasok nyo, yung Facebook, na libre ka magkakaroon ng social, makakasalamuha ka sa mundo. Susunod ka sa standard ng YouTube at ng Facebook at kung ano man yung pinasok mo. No? Susunod ka doon. Okay. Gusto nyo, pati yung pinasok ninyo, babaguhin ninyo. Simple lang yan, huwag kayong pumasok. Kung ayaw nyo yung nagaganap sa Facebook, huwag nyong pasukin. Wala kayong sakit ng ulo. Wala magbibintang sa inyo na kayo ay nag-impersonator. Sige. Punta tayo rito. Balik lang tayo rito kay Abante. Ngayon, matapos po yung napakahaba, 1 oras po mahigit. 1 oras mahigit si Joy Cruz lang. Ano po yung napatunayan natin? At dyan sa hearing na yan. Tandaan po natin, ito pong hearing na to, hindi po, may sinasabi si Abante, na pwedeng may ikaso sa'yo. Wala pong problema eh. Kinonsulta niya si Atty. Trixie. Ano ba, may kaso ba rito? Palagay na natin may kaso si Joy. Hindi naman yan yung purpose nyo eh. Hindi naman ang purpose ninyo, kaya kayo nag-imbita ng mga vloggers dahil gusto nyo silang kasuhan ng mga existing na loss. Yun nga yung sinasabi namin, may existing loss na. Bakit nyo pa iimbitahin yung mga vlogger? What's the purpose? Kung ang sasabihin mo lang, may nilalabag kang batas, di wala ka. Ang akala ba namin gagawa kayo ng batas? Ang nilalabag ni Joy, sabi nyo, yung existing na batas, yung unjust taxation, yung libelo, kung ano pa man. No? Mayroong ng existing na batas para dyan. Tanong nga ni Joy, tanong nga ng lahat, bakit hindi mo nila sampahan si Joy? Para mapatunayan nyo na wala naman talagang kaso yung... Okay. Ang purpose po, di umano, ayon sa inyo. Alam naman natin, tama yan. Alam natin na ang purpose niyan, matakot yung mga vlogger. Kasi ang feeling ko nga, maraming makukontempt eh. Matakot para tumahimik. Tama yung sinasabi ni kukontrolin ninyo. Gagawa kayo ng batas para kontrolin yung mga sinasabi ng mga vlogger. Yan yung kinalabasan ng pakikipag-balitaktakan mo kay Joy Cruz. Gagawa kayo ng batas para makontrol yung sasabihin ng mga vlogger. Hindi nyo po kaya yun. Mismong si Geraldine, si ating Geraldine na nagsabi, mahihirapan kayo dahil anumang batas na gagawin ninyo, abridging, freedom of expression, freedom. Tignan nyo lahat ng nyo, miski si Geraldine Roman, nakapwa nyo congressman, sinasabi na mahihirapan kayo magpasa ng batas abridging freedom of expression and freedom of speech. Hindi nyo po pwedeng i-regulate
ang freedom of speech. Nag-imbita kayo kay Vice President, dating Vice President Noli de Castro, na pinakamahinang Vice President ng Pilipinas. Inimbitahan ninyo. Anong napatunayan anong nakuha nyo kay Hindi na dapat, hindi siya naniniwala na dapat magkaroon ng batas na i-regulate yung freedom of speech. Lahat po nang naimbita nyo. Wala pong sumang-ayon sa inyo na, maski si Geraldine Roman nga, hindi po pwede na gumawa kayo ng batas na ikokontrol nyo yung freedom of speech. Okay? Ngayon, Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Luchi Tonog, obvious naman na puro drama lang at scripted ang ginagawa ng Tricom at ng Quadcom. Pahayag naman ni Reg Ortiz, walang hahantungan yan, sayang lang oras at gastos dyan. Tama yung sinabi ni Marcoleta. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Liza Kumagay. Correct po kayo dyan Sir Marcoleta, walang hustisya sa pagdinig na yan, dapat ipatawag dyan yung mga dumukot sa dating Pangulo. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.